Okay mga ka-trigger, it's me again, ang inyong Pinoy firearms instructor na gunsmith din naman. Okay, doon sa mga bago pa sa ating YouTube channel na naghahanap sa akin sa Pilipinas para magpagawa ng kanilang mga baril, hindi po ninyo makukuha ang aking serbisyo sapagkat ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith at ngayon ay consultant na. Okay, at wala rin po akong ibinibintang baril o ano pa man, hindi po. Kung kayo ay may bibilhin, lagi ko po sinasabi, sa gun store po kayo magtanong at maghanap. Wala naman tayong gun store, kaya yung pinakamalapit na gun store na lang sa inyo. Okay, at bago ako magpasalamat sa lahat, gusto ko lang munang basahin ang problema ni Eli Miller. Okay, ang sabi ni Eli Miller, shout out sa iyo. Sir, paano alisin ang bruise ng bala sa pagitan ng bula saka baril? Hindi kasi lumabas ang bruise na naka-stack. Okay, bago natin yan sagutin ay ating munang pasalamatan ang lahat ng ating mga subscribers, lalo tigit ang mga FW. Sa mampanig kayo ng mundo, anuman ang oras dyan, mag-ingat po tayo, iwasan natin tayo yung maaksidente at alagaan natin ang ating kalusugan. Walang mag-alaga sa ating pag tayo nagkasakit. Okay, at doon sa ating 34,400 plus na mga subscribers, ay maraming salamat sa inyo, lalo tigit doon sa mga silent viewer, yung mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo po isang charity vlogger na kinikita natin dito sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na mga estudyante na anak ng mga single parent dahil wala naman tayong pinapag-aral na anak na at tayo ay nakapagpatapos na ng 4 na anak. So, nag-decide ako na mag-YouTube para makatulong naman sa iba. Okay, at pasasalamatan natin yung mga tumulong sa ating mga estudyante, yung nagpadala dito sa ating GCash. Ayan, yung nagtatanong si JC Antonio Official. Ayan po ang ating GCash number, pwede na po ninyong padala niyan. Yung mga hindi nagpadala, yung mga nagpadala na hindi nagpakilala ay pakilala po kayo at every vlog pasasalamatan ko po kayo. Ganyan ako tumanaw ng utang loob. Okay, kaya pasasalamatan natin si Alfredo Isidro or Dosipile ng Las Piñas. Shout out sa iyo. At ganyan din ang aking kaibigan na Architect Arnel Salvador, nakakaibigan ko dito sa Kuwait. Ayan, maraming salamat sa iyong mga tulong sa ating mga estudyante at lalo tigit kay Jubil Platoon, kay Boy Umay. Yan, maraming salamat sa patuloy ninyong pagtulong sa ating mga estudyante. Okay, God bless you and marami pa sanang blessing na dumating sa inyo. Okay, ayan at pupuntahan na natin ang problema ni medyo hindi ko masyadong maintindihan ito, pero parang ito ay yung mga problema na rin na ating na encounter noon at paulit-ulit ko na sinasagot. So, ang masasabi ko sa inyo ay isa ng payo, hindi na solusyon. Payo na ito. Dahil ito ay paulit-ulit na. Okay, sabi niya, sir, paano alisin ang bruise na bala sa pagitan ng bula tsaka baril? Okay, ito itinuro ko na to. Hindi ninyo mailalabas yung hindi ninyo mailalabas yung inyong bula kasi ito pandemo natin ito walang kasi nga may bronze na hindi po bronze yun ay tingga. Ayun ay head na hindi lumabas sa baril. Ngayon nasa pagitan ito ng bola at saka baril. So hindi ninyo mailalabas kasi nga may head. Yung head niya ay nasa pagitan nitong yan, nasa pagitan nitong nakaganyan yung head niya. Yung kaputol nandun sa bola, yung kaputol nasa baril. So hindi ninyo malalabas yan. So itinuro ko na ito noon na ang turo ko dito ay kumuha kayo ng kwerdas ng gitara. Kwerdas ng gitara, itong malaking kwerdas ng gitara ito.
tanggalin ninyo itong pinaka nakabalot na wire, ito, kasi bordo nito, tanggalin ninyo itong nakabalot na ito. So, matitira na lang ito. So, gagawin ninyo yung parang tanim ng lagari. Kukuha kayo ng, gagawa kayo ngayon ng putol na barina. Yung mga naputol ninyong barina, pagkatapos ay gagawin ninyo siyang, patatalasin ninyo itong dulo. Parang gagawin ninyo siyang pait. At pagkatapos ito ay inyong patatamaan yan. Nakikita ko ito sa mga laihiro no, okay, bata pa eh. Patatamaan ninyo yan para yan ay tumalas. Okay, patatamaan ninyo yan ng parang magkakamiron ito ngayon ng talim. Ngayon, pag nagkamiron na ng talim yan, isusuot ninyo yan dito. Ito, naituro ko na ito, hindi ninyo kasi pinapanood yung mga videos ko eh. Pero, pasensya na doon sa nagsasabi ng palit-ulit. Tapos, isusuot ninyo ito dyan, nang nakaganyan, no? Nakaganyan. Nakaganyan yan. Okay? So, yung bala niya nandito. Nandito yung bala niya. So, hindi nakaganyan na siya. Pagkatapos ay inyo siyang, para maputol, gaganunin ninyo siya. Iipit ninyo ito sa gato, para tapos ay gaganunin ninyo siya para maputol na. Okay? Pag naputol na yan, pag naputol na yung head na andun doon, ay di, may ilalabas na ninyo ito. May ilalabas na ninyo. Ngayon, pwede na ninyong gamitan niya yung barrel niya, pwede na ninyong gamitan ng ganito. Kuha kayo ng plat na ganyan. Para maalis ninyo yung nakabara. Okay? Kung yan ay marami na, puno na doon, yan ay binabari na. Yun, masisira ang inyong groove. At gayon din itong bula. Yung bula naman na matigas na na may mga nakabara din nating na bronze na tinatawag, ayun ay yan, gaganyanin din ninyo. Ngayon, pag natanggal na ninyo, ano ang inyong gagawin? Ito'y payo ko lang sa inyo. Yung mga may paltik na may problemang ganyan. Ito, payong ama, payong kapatid, payong uncle. Huwag na ninyong gamitin yung firearms ninyo. Itapon na ninyo yan. I-dispose na ninyo. Walang maidudulot sa inyo na kabutihan niyang firearms na may ganyang problema. Believe me, believe you. Ang dami ko nang na-encounter na ganyan. Isasakripisyo ninyo ang buhay ninyo pag nagkataon dyan. Ang isa pa, pag nahuli sa inyo yan, wala lisensya yan, yan ay 12 taon sa kulungan. Pagka ganyan. Walang kakwenta-kwentang baril yan eh. Yung mga ganyan, yung mga nagbabara na ganyan. Hindi na ninyo mapapatino yan. Paltik yan eh. Ang group niyan, hindi ko alam kung anong pinadaan doon sa group na yun. Hindi pantay yung group niyan. Pinalsakan lamang ng kung ano yan, mga tornilyo siguro, para magka-group. Ngayon, mahirap lumabas yung bala. Hindi standard ang barrel. Kaya ngayon, yung head, hindi na lumalabas sa ganyan ang nangyayari. Paano kung kayo ipagtatanggol ninyo ang buhay ninyo, ipagtatanggol ninyo ang mahal ninyo sa buhay? Di madadali pa kayo. So, ang payo ko sa inyo, wag na ninyong gamitin yung mga ganyang firearms. I-dispatcha na ninyo. Ibaon na ninyo sa limot, ibaon na ninyo ng 6 feet below the ground. Wala yung mahuli pa sa inyo yan, lalong delikado kayo. Pag maganda ang baril ninyo, baka pakawalan kayo, kunin lang yung baril sa inyo. Okay, pero ang payo ko talaga sa inyo, huwag kayong magbaril ng walang license. Naranasan ko na yan. Naranasan ko na. Ako, kaibigan ko yung mga enforcer dahil nagpapagawa sa akin ng baril. Nung ako'y nahuli, namroblema din ako. Pero hindi naman ako nakulong. Pero umpisa nun, talagang hindi na ako nagbaril ng walang license at ako'y nag-abroad na. Sumama kasi yung loob ko eh. Okay. Yung mga kaibigan ninyo, yun pa rin ang uhuli sa inyo. Huwag kayong huwag na ninyong gamitin yung mga ganyang klaseng firearms. Mapapahama kayo. Believe me, believe you. Hindi ako nagkulang sa inyo. Kung ganyan ang mga baril ninyo, hindi lumalabas ang tingga, bumabara. Hindi
hindi mailabas ang basyo, bumabara. Maliwanag sakit yan ng sakit yan ng paltik. Huwag kayong maniwala doon sa ang gaganda ng Smith and Wesson Colt. May kabayo, buntis. Magaganda ang tatak. Pero pag ginamit ninyo, palpak. Huwag kayong magando sa mga magaganda ang tatak na ganyan. Itinuro ko na sa inyo kung paano niyo malalaman ang original at hindi. Yan ang isa sa mga naging misyon ko sa buhay. Para wala nang maluko. Okay, sorry do sa mga gumagawa ng isa ako dyan. Sa gumagawa sa backyard dati nun. Kahit pa yung mga gawa ko nun ay talagang mga quality dahil ako may machine shop, ay hinintuan ko na dahil illegal eh. Kaya ang masasabi ko sa inyo, kung ganyan ang mga firearms ninyo, huwag na ninyong itanong sa akin kung paano gagawin. Itago na ninyo yung mga baril ninyo, ibaon na ninyo yan. Walang may dudulot na makaganda sa inyo, ipapahama kayo niyan. Yung mga baril na, ulitin ko, yung mga baril na hindi lumalabas ang tingga. Okay, linisin ninyo, baka naman madumi lang. Linisin ninyo mabuti ang baril, linisin ninyo mabuti ang bola, linisin ninyo mabuti. At matapos ninyo linisin at pinutok ninyo ganun pa rin, ay sus, goodbye na. Hindi na ninyo mapapatino yan. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kaya ako ay nakikiusap sa inyo bilang isang idol ninyo. Huwag na ninyong pilitin na gamitin yung mga ganyang klaseng baril. Dahil tinuturoan ko kayo kung paano gawin. Tapos maulit na naman. Umasa kayo. Ay, ganito pala sabi ni para matanggal. Gagamitin na naman ninyo. Ay kung sa paggamit ng ganyan na naniwala kayo sa akin kung paano linisin. Ay nagkagano na naman. Para ako pa nagpahamak sa inyo. So ito, payong idol na lang ninyo. Huwag na ninyo gamitin yung mga ganyang firearms. At walang may dudulot na maganda sa inyo yan. Kung yan ay mga nagbabara, kung yan ay mga hindi matanggal ang basyo, wala na yan. Ipagawa man ninyo yan, babalik-balik ang sakit niyan. So, okay, sana huwag ninyong masamain yung aking payo. Ito ay payo ko lang sa inyo pag mamalasakit. At gusto ko tayong lahat ay safe. Mag-ingat po tayo, firearms yung ating hinahawakan. Ang firearms nakakabuhay at nakakamatay din. Kung hindi tayo marunong gumamit ng tama, maaaring tayo pa ang madisgrasya. So bilang isa ninyong kinikilala na idol ninyo, isa ninyong instructor o coach, yan ang masasabi ko sa inyo. Okay, God bless us all. Hanggang sa muli. God bless, tayo ay manatiling healthy at mag-ingat sa araw-araw. Panatilihin natin ang safety first. God bless us all. Thank you very much.